A blessed and wonderful day po sa lahat ng mga spiritual viewers. Lagi mo tandaan na kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik yan sa inyo sa ayaw at gusto mo. Kaya sabi ng iba, karma has no menu. You get served what you deserve. Patuloy po tayo sa ating smart living around the globe. Proverbs 26 verse 27, whoever digs a pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will roll back on them. In Tagalog, ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba, ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ang iba, ay siya rin ang magugulungan nito. Smart living around the globe, ang inyong ibinato, babalik at babalik sa iyo. Those who dig a pit do so to catch someone in it. Alam po ninyo, noong unang panahon in biblical times, ang mga tao ay naghuhukay ng butas sa lupa o hukay and cover them for the purpose of catching more than just animals na mahuhulog doon sa hukay. Ang mga hukay o butas ay hinuhukay and covered with camouflage at binabasa na ang mga gilid nito so that whoever was caught in them would not have opportunity to escape. Ang makakahuli ng taong mahulog sa bitag o hukay na may patibong wood, then either take them captive as a slave or kill the one who fell into the pit. Yan po ang very purpose niyan. So, dito po, ang reason na ang isang bato would be rolled o pagulungin upang mailagay ito sa matarik na burol so that it could then be rolled down to kill or badly injure someone who was coming through the valley. Ito po ay isang tactic ng mga magnanakaw who wanted to steal what travelers would have as they went through valleys and along roads that were next to hilly mountainous areas. Parang inaambush po nila. So, ang idea tungkol rito sa hukay or sa bato stone or sa stone was to injure o saktan or kill someone for evil purposes. Kaya kapag i-summarize natin ang Proverbs chapter 26 verse 27, ganito ang kalalabasan nito. Kung ano ang inyong itinanim, siyang aanihin. Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay kung ano ang inyong ginawa o ginagawa, ay siya ito ang gagawin o babalik sa inyo. Halimbawa, kapag ang isang tao ay ginawan mo ng kabutihan, ikaw rin ang makakatanggap ng kabutihan. O gagawan ka rin ng mabuti ng ibang tao. Sa positive side po ito. Kapag ikaw ay nagsisikap at nagpupursige, nag-aaral ng mabuti at nakatapos ng pag-aaral, tiyak na aani ka ng tagumpay. Kapag ikaw ay tumulong at nagmalasakit sa inyong kapwa, tiyak na ikaw ay mayroon itong kapalit na biyaya. Ngunit kapag gagawa ka ng masama, lalo na sa ibang tao, maaaring babalik ang karma sa inyo. Yan po mga kapatid, kaya mag-ingat. You reap what you sow. Ang dalawang illustration dito sa Proverbs 26-27 teach this same truth. Ito ang isang common concept na makikita, mababasa natin sa ibang literature worldwide. Halimbawa, sa ancient proverb, ang sabi dyan, before you begin on the journey of revenge, dig 2 graves. Bago kayo maghihiganti, maghukay na kayo ng 2 libingan. Si William Shakespeare, ang sabi po niya, the wheel is come full circle. Ang gulong ay paikot-ikot lang ng buong buo. Ang isang Latin proverb, ang sabi po, he prepares
evil for himself who plots mischief for others. Ang taong nagpaplano ng masama para sa iba ay magdudulot ng kasamaan para sa kanyang sarili. At itong Japanese proverb, sabi doon, all evil done clings to the body. Ang lahat na ginawang kasamaan didikit sa katawan. Sa American proverb naman, ang sabi rito, nakarinig na siguro kayo nito, what goes around comes around. What goes up comes down, di ba? So lahat ng mga kasabihan o mga salawikaing ito worldwide ay iisa ang tinutukoy. Ang lahat ng ginagawa ng tao ay may katumbas na reaksyon. Ito man ay masama o mabuti. Kaya ang inyong ibinabato, babalik sa inyo. Yan po ang ating wisdom for today in the book of Proverbs chapter 26 verse 27. Natandaan ko tuloy, may isang lalaki siya, pare, ba't mayroon kang bukol sa ano? Sabi niya, hinagisan kasi ako ng aking nililigawan. Hinagisan, nasa second floor siya, hinagisan niya ako ng bulaklak. Siya, ba't ka nagkabukol? Sabi, kasama yung, hinagis niya kasama yung flower pot. So kung ano ang inyong ibinabato, babalik at babalik yan sa iyo. So ano ang basic meaning of these two illustrations, mga spiritual viewers? Digging a pit and falling in, ang paghuhukay at ang pagkahulog rito. Ang situation na ito, mga minamahal, ay naglalarawan sa isang tao o digging a pit in order to catch someone or something. Meron siyang balak na huhulihin niya yung tao o kaya ang hayop man. So doon sa Israel, uso ang paggawa ng hukay to catch large animals like a trap or patibong. Lalagyan nila ng isang flimsy cover o parang camouflage na pantakip yung hukay upang hindi mahalata. That would make it look like solid ground at yung hayop mahuhulog doon. At of course, no? Pwede rin ang isang tao maghukay ng isang patibong to trap another human being. Dito nga, ginagamit mga landmines. So, ngunit kahit ano pa ang specific purpose of digging the pit ang ultimate purpose was that it functioned as a snare and a trap. Ito ay isang bitag o isang patibong. So, ang pagkakahulog, mga kapatid, mga spiritual viewers, ang pagkakahulog sa hukay na ginawa ng isang gumawa nito, falling, ang tawag nito, speaks of a man who seeks to trap others and finds that he himself is the one who ends up falling in and getting trapped. Ang kanyang ibinato, bumalik sa kanya at siya ang tinamaan. Ang kanyang plano na mabitag ang iba, nag-backfire sa kanya. Ito ay nagiging sa Australian pa boomerang. Nagbumalik sa kanya at tinamaan siya sa ulo and he fell prey to his own cruel trap. Ang ginawa niya, siya ang naging biktima ng kanyang masamang plano sa iba. Kaya po tayo ay mag-ingat. Huwag tayo magplano ng masama at ikakasama ng ibang tao. Magnenegosyo kayo, yung plano nyo, yung kabilang tindahan, pababagsakin nyo, hindi yun maganda na plano. So ano naman ang kahulugan nitong, if someone rolls a stone, it will roll back on them. Rolling a stone and having it return to you. Now, ang illustration na ito ay nagtuturo ng the very same lesson using a different illustration. Ito ang isang tao na who is rolling a stone o nagpapagulong ng bato who hopes of harming someone. Nagpaplanong saktan niya ang iba. Baka ang batong ito ay ipinagugulong sa isang kuweba upang ang nasa loob hindi makakalabas at doon na lang mamamatay. Baka pwede rin po ganun. So perhaps it is being rolled off to a cliff in order to land on someone below. Doon sa gilid ng matarik na burol, ipinagugulong upang madaganan ang nasa ibaba. But this in this illustration rather, mga kapatid, mga spiritual viewers, that stone that was intended to be rolled on someone else
instead rolls back on the person rolling the stone. Again, ang kanyang plano ay nag-backfire sa kanya. He intended to crush someone else with a stone, but instead, he himself was crushed. So the harm he intended to inflict on others fell upon him. Yan ang So ang pagkakaiba ng principle na ito in the book of Proverbs and other literature sa buong mundo ay ganito. The Bible is inspired by God. Yung ibang mga literatures na na-mention natin ay hindi inspired by God. Ang principle na matatagpuan sa Bible is based on the providence and sovereignty of God, not on faith, not on kapalaran, not on the gods, or not on Mother Earth, or not on karma. So universally, napapansin ng maraming tao sa buong mundo that this seems to happen with great frequency. Napakadalas po ito mangyayari, kaya ito ay nagiging isang proverbial in every land. Ginawa ang saliwikain na ito dahil sa kanilang observations, sa kanilang experience. And also almost universally, men attribute it to the wrong source, anything but to the true and living God. So with the principle mentioned in the book of Proverbs 26-27 ngayong araw mga kapatid, is not always true in this life. It is always true from eternity's perspective. Not in every case does a man who sets a trap for another person fall into his own trap in this life. Hindi lahat naman na gumagawa ng plano na sa patibong na sila mismo na backfire, hindi lahat. So hindi po lahat na gumagawa ng patibong para sa iba ay nabitag ng kanyang sariling patibong. Kung minsan pa nga, maraming mga wicked men seem to get away with their wickedness in this life. Nakakatakas ang ibang mga masasama kasama ang kanilang mga kasamaan in this life. But ultimately, sa kahuli-hulihan, divine justice will catch up to that man. He will experience divine wrath for his evil work at Judgment Day. Kaya nga, you reap what you sow. Found throughout the Bible. Galatians 6 verses 7 and 8, you reap what you sow. So kung ano ang inyong itinanim ay inyong aanihin. Ito po ang expression na alam nating lahat. It sums up the principle well gamit ang analogy from farming that everyone can easily understand. Sa katunayan, Paul applies this principle to living in the flesh. One reaps the fruit of the flesh. Ayon sa Ecclesiastes chapter 10 verse 8, whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks a wall may be beaten by a snake. Here is again ang proverbial statement in which Solomon says the wicked man falls into the pit and he dug for others. So ang pagkatapos gumamit siya ng another illustration of a man who breaks a person's fence, which often served as a wall noong unang panahon for protection sa pamamahay ng isang tao against wild animals. So ang kaaway na gustong pumasok o mag-trespassing upang saktan ang kanyang pamilya is harm himself because a snake bites him. Tinuklaw po siya ng ahas, no? Usually bricks yung mga fence ng mga nung unang panahon. So mga nakatago diyan siguro ang ahas, tinuklaw po siya. So ang concept na ito ay madalas makikita in poetic portions of God's word. So we read the example in the historical narratives of the Old Testament. Haman was hanged on the very gallows he had built to hang his enemy. Diba? Ano yung nangyari kay Haman? Yung mga taong gustong ipahamak si Daniel at kanilang itinapon in the den of lions were themselves cast into the den of lions. Nabaliktad yung situation. So it is like the justice of the law na an eye for an eye and tooth for tooth. So the harm you seek for others will be your own punishment. So there is a perfect sense of justice in this which every open and honest mind will see and agree. Kaya po, sana sa araw na ito, tandaan natin na hindi po natin maiiwasan na may mga tao who will try to lay a trap for us and cause grief. Yung mga kilala natin. But remember, huwag tayo maghiganti. Let God do justice. Siya na po ang maggumawa ng retribution. Kaya nga tama ang sinabi ng Amerikano, what goes around comes around. To put it another way, biblically it is called the law of the harvest. You reap what you sow. That is, the crops one plants will always come out. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much. Help us, Lord, to trust your justice and help us, Lord, not to plan evil against others.
If others had done evil to us, Lord, help us to entrust everything to you. All these things we pray in the name of Jesus. Amen.